Kumusta? Ito ang F Wanderer Channel. Samahan ninyo kami sa paglalakbay sa kwento ng sangkatauhan. Mula sa paglikha at ebolusyon hanggang sa makabagong panahon. Tuklasin natin ang ating espiritual, pisikal, at mental na kasaysayan upang mas maintindihan kung sino tayo, nasaan tayo ngayon, at saan tayo patungo. Tara! Alam mo, sa mga tahimik na sandali, naitanong mo na ba sa sarili mo yung pinaka-basic pero pinaka-malalim na tanong? Bakit ba tayo nandito? Sige, sabay nating alamin ang mga posibleng sagot sa paglalakbay na to. Pero teka, alisin muna natin yung tayo. Gawin nating mas personal. Ikaw. Oo, ikaw na nanonood. Bakit ka narito? Ano ba talaga ang purpose mo? Ang dahilan ng bawat hininga mo. Malalim niyang tanong na yan, no? At baka mas malalim pa ang sagot. Yung feeling na yan, yung parang may hinahanap ka, di ba? Na parang may kulang. Well, ayon sa isang pananaw, hindi yan basta-basta. Sinasabi na yung uhaw na yan ay sadyang inilagay sa atin ng ating manlilikha para tong isang paalala na may mas malaki tayong dahilan kung bakit tayo nandito. At dito nagiging super interesting ang usapan. Kasi, oo, marami sa atin may alam ng isang sagot dyan. Pero, paano kung sabihin ko sa'yo na bago pa man natin narinig yan, libu-libong taon nang nakalipas, iba't ibang sibilisasyon ang sumubok sagutin ang tanong na yan? Okay, sige. Unahin natin yung kwentong siguro pinakapamilyar sa atin, yung galing sa aklat ng Genesis. Ano nga ba ang sinasabi nito tungkol sa ating layunin dito sa mundo? So ang pinaka-core idea dito ay ito. Nilikha daw tayo nakawangis ng Diyos. Anong ibig sabihin yan? Hindi lang tayo basta gawa sa putik. Ibig sabihin, dinisign tayo para maging salamin, isang refleksyon ng pag-ibig niya, ng pagiging malikhain niya at ng katarungan. Kaya bawat isa sa atin ay mahalaga, kasi dala-dala natin, ika nga, ang marka ng lumikha sa atin. At kung i-breakdown pa natin yan, may 6 na partikular na dahilan daw. Una, para dalhin ang imahe niya. Pangalawa, para sa isang personal na relasyon. Pangatlo, binigyan tayo ng kalayaang pumili, hindi tayo mga robot. Pang-apat, para mamahala kasama niya. Pang-5, para sa kanyang kaluwalhatian. At pang-6, para maging parte ng pamilya niya. Kompleto, di ba? Isang disenyo para sa isang buhay na may kahulugan. At ito, para sa akin, isa to sa pinakamahalaga. Ang punto raw ay koneksyon, hindi lang basta relihiyon o ritual. Ang gusto ng manlilikha ay isang malapit na ugnayan, isang relasyon, hindi malamig na pagsunod, kundi isang mainit at personal na samahan. So malinaw yun. Pero, teka, hold up. Paano kung sabihin ko sa inyo na bago pa man maisulat ang aklat ng Genesis, may mga mas luma, mas matatanda ng kwento ng paglikha? Mga alingaw-ngaw mula sa mga sinaunang kabihasanan. So tingnan nyo to, dito sa timeline, makikita natin na yung kwento ng Enuma Elish ng mga taga-Babylon, daan-daang taon, baka nga libu-libong taon pa ang tanda kumpara sa panahon ng pagkakasulat ng Genesis. Ibig sabihin, may mas malawak pa palang konteksto sa kasaysayan ang tanong na to. Halimbawa, sa Mesopotamia, grabe ang kwento nila. Galing daw sa isang dambuhalang giyera ng mga Diyos ang mundo. Tapos, sa Sumeria, hinulma ang tao sa putik at binigyan ng hininga. Sound familiar? Ganon din sa Egypt na ang lahat daw ay nagsimula sa tubig ng kaguluhan. At kahit dito sa Pilipinas, di ba, ang kwento ni na malakas at maganda na lumabas sa kawayan. Puwersa ng kalikasan mismo ang bida. Pero, hindi lang yung pagkakatulad yung interesting dito eh. Ang mas matindi ay yung napakalaking pagkakaiba nila ng mensahe. Saan nga ba talaga tayo nagmula? Sa isang magulong digmaan o sa isang planadong layunin? Tingnan nyo tong comparison. Sa Enuma Elish ng Babylonia, nagsimula ang lahat sa digmaan. Ang mundo ay gawa mula sa karahasan. At ang tao, nilikha para maging alipin at tagasilbi sa mga Diyos. Ngayon, tingnan nyo ang Genesis. Nagsimula sa salita, nilikha ng may kaayusan. At ang tao, hindi alipin, kundi katiwala. Grabe ang pagkakaiba ng pananaw, no? So eto talaga yung punto. Sa isang kwento, ang universe ay bunga ng gulo, ng kaguluhan. Sa kabila naman, ang universe ay isang obra maestra na may disenyo at may purpose. At yung dalawang pananaw na yan, binabago niyan ang lahat sa kung paano natin tinitingnan ang ating mga sarili. At dahil dyan, napupunta tayo sa tanong na,
Ano ngayon ang halaga natin? Kung magkaiba ang pinanggalingan natin ayon sa mga kwentong to, ano ang sinasabi nila tungkol sa value ng isang tao? Kasi bawat kwento, iba yung trabaho o papel na binibigay sa atin. Sa Genesis, tagapamahala ka, may dignidad. Sa Inumailish, sorry, pero manggagawa ka lang para sa mga Diyos. Sa mga katutubong paniniwala naman natin, parte ka ng kalikasan. May responsibilidad kang alagaan yon para mapanatili ang balanse. Pero, alam nyo kung ano yung common denominator sa lahat ng to? Kahit na iba-ibang detalye, iisa lang ang sinasabi nila. Hindi ka aksidente. May papel ka, may responsibilidad ka, may connection ka sa isang bagay na mas malaki kesa sa sarili mo. Kaya ito yung iiwan kong tanong sa'yo. Yung mga sinaunang kwentong to, libo-libong taon na ang tanda. Paano kaya nito hinuhubog hanggang ngayon kung paano mo tinitignan ng sarili mo ang halaga mo at yung sagot mo sa tanong na, bakit ka nga ba narito? Pag-isipan mo,